Kalambuan, Dalagmana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalagmana. Kalabagad laon nyo, lagad sa Chato diri sa atog kalabuan, daratanan, matod sa mga isyu, mga impormasyon, mga butang lungsod doon nga ikaw, kitang tanan, adunay kalabugitan. O siyempre, inyong alagad sa Chato, ang partner, Gilbert Bitoy Villasas. Bert? Daghang salamat ka Bang Sal, ug mayong adlaw ka natong tanan sa to ang mga suking tigtan-aw niining maong programang Kalambuan Dalatanan. O siyempre, Bert, agatog Kalambuan Daratanan, atong bisita, dinapit, pinalangga sa Katawan Ciudad sa Davao, 1st District, Congressman Carlo Nograles. Salamat, mayong adlaw kanimo, Zaldi, kanimo Bitoy, ug sa tanan nato tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, mayong adlaw yung tanan. O sabay itong may sigutanan karong adlaw, Bert, para sa nga masayod ang atong mga televiewers, atong mga sugitig kabinaw, diri sa atong Kalambuan Daratanan. Okay, Kaubang Sal, siyempre, ato ano pong pangutanon si Congressman Carlo Nograles, may kalabutan sa mga update dito sa hawanan sa Kongreso. O hisgutan na usab nato kining impeachment case versus Chief Justice Renato Corona. O kining mga proyekto no sa mga Nograles, labi na kang Congressman Carlo Nograles diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. O syempre po Kaubang Sal, atong ipaabot pod ang mga pangutana nga nagagikan sa nagkadaiyang barangay diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Siyempre, kinamagod kay year 2012 na Bert, gusto gid masayod ang katawhan tungod kay aron nga may buan nila unsa gyud ang mga issue ni mga panahon na. Yes, diba? of course. Okay, una mga pangutana Congressman Carlo Nograles, nahuman na gyud ang task nga bakasyon sa Pasko o ang Kongreso, mo paday na sab sila mga gimbuhaton sa di madugay. Unang pangutana, maingon ba nimong nindot og nagbabugahon ang imong pagsaulog sa Pasko, Congressman Carlo? Yes, nindot og mabungahon tungod kay siyempre na gamit nato kining higayon og panahon na makabisita kita sa atong mga barangay, makikimamat sa atong mga katawhan, and makauban po nato ang atong mga lideres and ang atong mga kaubanan diya sa kadayang barangay sa unang distrito. Ug syempre natagaan tag higayon na makahatag pud tag kalingawan, makahatag pud tag kalipay sa atong mga kaigsunan nagpuyo sa mga barangay. Pinaagi sa mga Christmas party ug bisan pa man sa paghatag nato mga proyekto, mga programa. Kay bisan Christmas break ta, ga-implement lang gihapon kita sa atong mga programa labi na sa kining Oplan Kabuhayan na livelihood projects nato. Ug gigamit po nato ning panahon para sa pag-turnover sa mga road projects nato sa Oplan Kasada na mga infrastructure projects nato din sa unang distrito. And of course, nag-survey po ta para sa kining last tranche sa 2011. Ato pong gi-survey ang mga projects for the implementation sa last tranche sa 2011. So medyo productive gyud ang atong Christmas break na ginatawag. Congressman Carlo, kano sa bagyo ang saktong adlaw nga mabalik ang Kongreso silang panagtigom o hangtod kano sa pot ginimulungtad alang sa sunod break, Congressman? Bali, ang sugod sa among session will be January 16. Hangtod March 23 kana siya. Then gikan March 24 up to May 6 naka-recess mi. And then from May 7 to June 7 mag-session na pagmigbalik. And then kining June 8 up to the 4th Monday of July mag-recess na mi kay sa 4th Monday of July ang State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino. So mao na ang among schedule gani. Ang ginapangutana karon is kung magsugod ang impeachment sa January 16 and kutob lamang pud mi sa March 23 ang among session. Kinihanlan pa ba na ongoing lang gihapon ang session sa Congress samtang naga-impeachment trial, no? Kay of course kung pag-abot sa March 23 kay recess na sa Kongreso, dapat break na namo ang pareho ang Senate ug ang House. So unsay mahitabo sa impeachment trial. Pero ang gina-clarify lang namo, no? Kay pero matud pa nila
the impeachment can still go on even when Congress is in recess tungod kay ang trabaho sa impeachment court is lahi man sa trabaho sa kongresista. Kaya ang trabaho sa impeachment court is to hear the impeachment trial. Pero ang trabaho sa Kongreso is legislative work. So, nag-iingon, wala may problema. So, bisan mag-break ta sa March 23, dili buti pasabot na mag-break po ang impeachment trial. Kay lahi man ang trabaho sa impeachment court. Although, amo pa nang gina-clarify karon. Okay, sa pagbalik tigom sa Kongreso, Congressman Carlo, nagpasabot ba kining talagsa na lang makita si Congressman Carlo Nograles diri sa Dakbayan sa Davao, particularmente sa unang distrito? Well, naanad naman ang ato mga constituents sa unang distrito na basta mag-resume na gani ang session. Yes. Na Mondays to Thursdays na agad ko sa Manila. Kaya syempre, kina naman nato mag-attend sa session, no? Gani atong miaging semana tingali nagpagawas sila og balita kung kinsa tong mga pinaka-absinot na ng mga kongresista, di ba? So dili po nato gusto na mabutang atong pangalan dito tungod lamang kay serbisyo ta dinhi sa atong distrito. So importante pod na isip trabaho nato isip kongresista kinahanglan represent po ta dito sa atong House of Representatives para sa unang distrito. So matunga lang gyud ang atong oras ug panahon na katunga sa semana na ako dito sa House of Representatives sa Quezon City. Ang katunga naman po na ako dito sa siyudad sa Davao. Okay. Karong Enero 16, Congressman Carlo, mao ipagbalik sa mga kongresista dito. Isa na pud ka nga moadto na po dito sa hawanan sa Kongreso, no? Gidahom nga tutukan kini kung ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, doon na ba'y partikular nga papel o tahas diya sa balay-balaoranan agig pagmatuod sa giingong sala ni Chief Justice Corona dito sa impeachment court sa Senado? Congressman, ikaw, doon na ka ba'y tahas? Sa pagkakaroon, wala ko'y karang official na duty or kanang gining tahas. Yes. No? Kay naman tay na-compose naman ang 11-man prosecuting panel. So naanatay 11 ka mga kongresista na isip ang prosecutors sa maong impeachment trial, no? And then gawa sana naapay tulo ka spokespersons para sa prosecuting panel. So ang tulo si Congressman Erin Tanyada, Congressman Sani Angara ug si Congressman Miro Kimbo, sila ang spokespersons. So, kaming ubang mga kongresista, dili man may appeal sa maong prosecuting panel. So, we are tasked to continue with the legislative work diha sa House of Representatives. Pero, siguro, dili pod nato malikayan na tungod kay abogado ta, basin moabot ang panahon or naay mga higayon na mangutana sila sa among legal advice. So, tungod kay medyo close man ang mga kongresista, no? So, kung may mga pangutana regarding sa mga legal maneuvers or kining mga legal na mga pamaagi, labi na sa trial techniques, of course, open ta na maghatag kitag mga advice kung pangayuan tag-advice. Of course, kana sila open man pud sila mga mudawat pud sa mga advice namong mga abogado nga naa diha sa Kongreso. So, although wala gyud may official role diya sa prosecuting panel, we will also be open to helping our colleagues diya sa House of Representatives sa pag-represent nila sa House of Representatives diya sa impeachment trial. Kaya syempre, dili po nato gusto na medyo gusto po nato na ang trabaho sa atong mga kongresista dito sa impeachment trial will also be a very good showing, no? Maayo pa ang showing dapat nila diha sa impeachment court. So we'll be willing to help them. Okay. Doon ay mga taong mingon Congressman Carlo nga ang impeachment trial kuno maghatag og kadaot imahe sa atog nasod. Unsay mo ikasulti sa mong argumento Congressman Carlo? Ang impeachment process naman is part of our Constitution na mana sa atong all constitutions, 1935 Constitution, 1973 Constitution, and 1987 Constitution. It has always been present. Sa ato pa, it is really
a process wherein ang mga impeachable officers, labi na kanang nagbilong sa pinakataas na posisyon sa co-equal branches of government nato, pwede silang pahawaon pinaagi sa impeachment. In other words, it is a legal process. Naana sa atong balaod, naana sa atong constitution. So, because the framers of the constitution put it there, it serves a purpose, diba? So, dili ta makaingon na tungod lamang na ay impeachment proceedings, magkagubot na ta din sa atong nasod, magkagubot ang atong ekonomiya, magkagubot ang atong political na mga our political process or our politics for that matter. Magkagubot naman na kung dili ta mosunod sa balaod, diba? So if we only let the impeachment process run its course without any fanfare, without any extra legal or extra constitutional na mga actions, okay lang na, wala may problema. In fact, sa kanunin akong ginasulti na dili masamok ang among trabaho isip kongresista kay ang maapektuhan lang diha isa mga prosecuting panel. Yes. Kung naman maapektuhan, it will be the Senate. Tungod kay siyempre tungaon nila ang ilang oras. Apart from being an impeachment trial, they also have to do the legislative work. So kung na may maapektuhan din it may be the legislative branch, no? Pero sa executive, padayong naman gihapon ang ilang trabaho. Sa judiciary, bisan pa man ang Chief Justice ang on trial sa impeachment court, maka-function lamang gihapon ang judiciary nato. Kay, in fact, the Chief Justice does not even have to be present in all trial dates of the impeachment trial. Diba? So sa ato pa, karong January 16 sa pagsugod sa impeachment trial up to the end, unless ipatawag siya dito para magtestigos or para mahimong witness or mag-testify, dili kinihanlan ang iyang presensya dito. So sa ato pa, maka-function lang gihapon ng Chief Justice, isip Chief Justice. So makasulat pa rin siya og iyang mga desisyon, makapagawas lang gihapon siya ng desisyon. So mo-function lang gihapon ang Supreme Court ug bisan pa man ang tanan nato mga korte dinhi sa atong nasod. So walay samok ang mahitabo, dili apektuhan ang trabaho sa gobyerno. Kay kung naa may ahensya na maapektuhan ani, it will only be the Senate. All other agencies and instrumentalities of government will continue to work. So dili tinuod tong ginasulti nila na masamok or maapektuhan ang pagpadagan sa atong gobyerno. Gawas lang og nagi magsamok-samok. Gawas lang kung naay magwelga, naay magrally, naay diha na mag people power, di ba? Diha na medyo maapektuhan ta. Isip po sa kabugado og labaw nga opisyal sa Balay-Balaoranan. Congressman Carlo, may ba nimo nga insakto na iguna ang unong kabulan nga lugoy alang sa impeachment trial? Dili nako masulti kung eksakto na siya. Gani dili pud nako masulti o ma-estimate kung pila ka bulan ba gyud ang kinihanlan para aning impeachment trial tungod kay wala pa man nako makita ang evidence. Wala pa nako makita ang mga documentary evidence. Wala ko kabalo kung pila ka witnesses ang ipagawas o ipresentar sa prosecuting panel. And labaw pang wala pud mi kabalo kung pila ka witnesses o dokumento pod ang ipresenta sa defense panel. So magdepende ka na, no? It will really depend on how many witnesses and how many documents will be presented. Pero sama sa akong gingon na basa man ako ang mga articles of impeachment, ang pinakabugat lang diha in terms sa pagpresentar sa documents and evidence will be katong article on the statements of assets and liabilities and net worth sa ni Chief Justice Corona ug katong ginaingon nila na misuse sa judiciary funds. Kana lang duha ka articles of impeachment ang medyo nay kabugatan in terms sa unsa mga dokumento ang ipresentar o kung pila ka mga witnesses ang ipresentar po nila. But dito sa uban, mga articles of impeachment, I don't think it will be very heavy in terms of documentary and evidence or kining mga pag-present ng mga witnesses. Tungod kay
ang ubang mga articles has to do with the judgments, ang bias and prejudice sa atong alleged bias sa atong Chief Justice. So, I think ang ginaingon nila 3 months to 6 months is just a rough estimate. Wala po takabalo kung moabot bigla siya sa 3 months or 6 months. No? Kini barring any dilatory tactics kana mag-delay, di ba? Kung tuloy-tuloy na siya, basin sa 6 months matapos na siya. Okay. Matod pa sa mga balita, Congressman, daghan kunos mga kongresista nga may perma sa reklamong impeachment batok kang Chief Justice Renato Corona. Ang pwede kasuhan tungod sa kapakyas nila sa pagbasa sa giingong dokumento o sa wala nila pag notary niini. Unsay imong ikasulti kalabot niini, Congressman? Well, ako'y nadungog, no? Yes. Na i-filean daw ang katong mga nagpirma dito sa ombudsman. Yung lagi nako na I think if ever man kung sakali man bigyan pansin niya ng ombudsman ug ipa-respond ang atong mga kongresista, kinihanlan mo respond po ng House of Representatives as an institution. Kay siyempre, side magyuta na ang sole initiator of any impeachment complaint is really the House of Representatives. Ang mga kongresista. Any impeachment complaint, diha gyud na magsugod sa House of Representatives. Dili nato gusto na magsugod ang kining ginatawag na president na kung naay mag-file og impeachment, filean nila, balusan nila dito sa ombudsman. Dili na maayong practice. Kay kung mao na siya ang mahitabo nga president nato, wala na'y kongresista ang gusto mag-file og impeachment. Di ba? So I think it is not good practice na gipailan ang mga kongresista dito sa ombudsman. And I think that those charges should be dismissed tungod kay kung ang mahitabo ani, kung pansinon ka na sa ombudsman, ang mahitabo ani, anytime mag-file og impeachment complaint ang isa, duha, or pila ka kongresista, ang agig balos lang ni ana is filean pud nimo dito sa ombudsman. So basin mo abot ang panahon na wala na kongresista ang gusto mo file sa impeachment complaint kay masamok pud ang ilang tinuod na ang ilang trabaho, ilang kinabuhi kay liman ka nag-file kag impeachment unya balusan ka, mapailan pud ka sa ombudsman. So ang mahitabo ani ang mga kongresista medyo maalanganin na sila mo file og impeachment complaint kay masamok po ng ilahang, di ba? Mapailan po sila ang kaso. So I think that complaint has to be dismissed. Karon regarding sa katong ginaingon na pailan lagi daw wala pud ko kabalo kung unsang klaseng kaso po ang i-file against the congressman. Sa ato pa di ay nahimo na palang krimen kana siya na nagpirma ka og impeachment complaint or mahimo bang krimen kana tungod kay wala nimo saktong allegedly saktong nabasa ang impeachment complaint, because ang usapong argumento is ang nahitabo ani is gi-endorse lang sa mga congressmen kining complaint. Okay. So ang complaint na gihatag sa ilaha ila lang tong siyang gi-endorse. So there is nothing, I don't think there is anything